Welcome to Chin and Chong Adventures. Nabanggit ko nga kamakailan na uuwi kami ng Batangas gawa ng meron akong kailangan gawing misyon. Bukod sa makasama ko ang aking pamilya, para matupad ko rin ang isa sa mga pangarap ko na magkasama-sama kami sa iisang kanta ng mga kapatid ko sa pananalig na sina Busilak, Ian at Nuno. At makatapos nga ang unang araw ng pag-shoot ng aming music video, nagdiretso naman kami sa bahay ni na Paring Pusa para doon makapaghapunan at makapag-jamming-jamming na rin. Masarap na pagkain, masarap na kwentuhan, masarap na tugtugan. At yan nga yung mga nangyari nung gabi na yan. At kung gusto nyo pang malaman kung ano pang mga sumunod na pangyayari, eto na ang karugtong ng aming istorya. Anong lagi nyo kinakain, sabi niya? Suha. Ay, suha. Oo. Ala, halos araw-araw, wala na. Nagkakakuha na nga. Ito bahay namin. Yan, ang Isa na. Masarap. Natuwa si Anton, sina ano dito may dala sila nito. Sino? Sino nga yun? Sino Jello? Masarap. Saan galing yan? Ay, dyan sa bukid. Pinanguha ko kina Elton. Matamis siya. Yung ano nga. Pagpababa ng sugar. Tikman mo to, matamis. Ang sarap. Saan to galing? Diyan nga sa bukid, pinangunguha ka na. Mamaya pa kukuhain ko ulit si na Elton. Masarap siya. Patas. Hindi, balat lang. Matigas niyan. Balat lang. Suka ni mama. Suka. Suka? Lukban. Ang sarap niya, makatas. Suka lukban. Oh, see? Sarap nga. Oh, sabi sa iyo Masarap. Sarap. Araw-arawin nyo to, ma. Araw-arawin nyo. Ay, kaya nga, magpapakuha na nga uli ako na Alton, mamaya. Mama kasi diabetes Ang baba ng sugar ko ngayon. Yan na nakapagpababa sa akin. At tikman mo na yun. Sarap. Tikman mo. Nasa lahi talaga namin ng pagiging diabetic. Miski mga tiyahin o pinsan ko, pare-pareho ang kanilang mga nagiging karamdaman. Kaya ganoon na rin talaga siguro kataas ang dedikasyon ko pagdating sa kalusugan, na naging maaluang tulong din sa pag-ship ko sa pagpa-plant-based diet, na gusto ko rin namang matutunan ng mga anak ko pagdating ng araw. At habang kausap ko nga si mama sa loob ng bahay, meron daw akong kumpare na bumisita at nag-aantay sa labas. Paring Miko. Tingin ako. Patingin ako. Ano to? Nakapis. Nakakorting kamay Kulit naman ito. Yeah, nakagadyan. Yeah. Si Paring Miko ay kababata ko nung nakatira pa ako sa Balete, Batangas. Sinunog mo, no? At isa nga ang pagdidreadlock sa pinagkakakitaan niya bilang hanap buhay. Kano mo binibenta ang isa? Sandaan isa. Sandaan isa? Sandaan isa. Wala pang kapit doon. Hindi ko alam sa iba kung anong nila. Wala pa. Kaya para sa mga makakapanood nito na nagbabalak rin ma-experience ang dreadlocks, Kano kaya nila, di yun nila ako na rin. maaari niyong kontakin si Miko sa mga Facebook na to. 1.5 ganyan. 2K. Di ipepresyon ko nila ng ano. Okay yan. Oo. Ito muna kaming SM. Bibili lang ako ng case ng gitara. Ay! Buti bago dumating tong tugtugan na to kahit paano nasa ulian na ako ng boses. Bili lang ako ng case ng gitara dito sa SM. Ay, saksak na Saglit lang kami, wala pa rin naman yung mga kabanda ko. Nasa biyahe pa sila. The lyrics. May mga case kayo? Case for Acoustic. Ako. Kahit mga semi-high case lang, mga ganun. Ay, wala. Sasagahan ko na lang siguro ng ganito. Saan kaya meron? sad to say kami lang ang music store dito sa SM. Ara. Okay lang. So ito po ang hawin. Ang mahaba, no? Hindi, same. Magkano to? 430. Asya. Baka yung last price. Asya naman. Saktuhan. Ayun, asya Tapos gusto ko kayo picture. Wala iba? Yan lang sir. Ara.
doon, may iba pa pala. Meron pa palang ibang klase. Ito ba? Check pa natin sir kung kapag. Saka na ay magkasya. Mas okay itong pangalawang ano. Magkakasigurasa ng or kita muna. Then, paano doon? Paano ang tema doon na ano? Lang yan naman ang buhay, di ko madama. Ilang chords doon? Kaorasan na rin talaga yung naging practice namin at ayun na nga yung tugtugan. Babago pa nga sa mga kasama ko yung kompo na kakanina lang talaga namin inareglo. Sumabay pa naman talaga rin si Junix na naka-apekto ng malaki para magulo ang buong set namin. Kami nga po pala ang banda, galing pa po kami sa Palawan. Nakakalungkot isipin na kaibigan ko pa talaga yung sumira sa set ko. Wala. Nangyari na nangyari. Lesson na nga lang din talaga sa akin ng mga pangyayari na hindi ko nahahayaan na maulit pa sa susunod. Kaya ito, enjoy na lang natin ang set ni Busi. At maigi na lang din talaga't gamot ang dulot ng musika ni Busi. At kung napansin nyo naman na puro instrumental lang ang nasa video, iniiwasan ko lang talaga kasing magka-copyright ako sa episode na to. Kaya kung gusto nyo mapakinggan ang musikang ginagawa ni Busilak, i-follow nyo siya sa mga sumusunod na yan. Kaya paano? Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa naming episode
ng Chin and Chong Adventures.